Pilipinas, ang oras pa 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco at una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Maulan ano? Medyo alanganin ng panahon. Pero wala namang bagyo, Miss Sofia, nada, Valay. Walang bagyo ngayon? May low pressure area? Okay. Yung mga ibang kasama kong abogado, nagdadasal nagdadasal ng bagyo. Ayaw maghiring sa malayo. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin, continuation na naging talakay natin last Tuesday dahil tinilakay po natin last Tuesday yung tungkol sa mana. Usapang Legal. Alam niyo po kapag kausaping mana, hindi po nauubos yung mga questions, padagdag ng padagdag dahil syempre lahat naman po tayo kahit papaano may minamana, well, generally or majority of us, kasi yung sa mga probinsya or kahit dito sa sa syudad, kapag sinabing mahirap lang po kami pero meron yung lupa, hindi lang talaga liquid. Anong ibig sabihin ng hindi liquid? Walang cash, pero merong lupa. Malalaki ang lupain sa Maynila, sa probinsya. Sabi ko nga, kung yung lupa ng nanay at tatay ko, ay nandito sa Maynila, ay bilyonaryo na sana kami ng mga kapatid ko. Usapang Legal. Kaya lang 100 pesos lang, wala pa yata 100 pesos per square meter ang value ng mga naiwang lupa, ng nanay at tatay namin. But anyway, regardless kung gaano man kalaki ang inyong ang value ng inyong mga manahin or ipapamana sa inyong mga anak, syempre dadating yung usapin ng pagmamana dahil sinasabi po sa Article 777 ng ating Civil Code ng pagmamana ay nangyari from the moment of death of the decedent. Anong ibig sabihin yun? Or from the moment na namatay ang isang tao, nag-uumpisa na ang manahan o nagkakaroon na ng manahan. Usapang Legal. Take note po na ang manahan ay hindi yung aktual na pagdi-divide ng property o hindi yung aktual na pagbabahagi o pagpapartition o hindi rin yung aktual na pagpapatitulo ng property. Kahit pa na kay nanay at tatay pa ang title, kung wala na si nanay at tatay, namatay si tatay 642, pagkamatay, kasama na kayo sa nagmamay-ari ng property. Hindi na si nanay, kayo na. Bagaman at yung paglilipat nito sa inyong pangalan ay will have to take some time, dahil meron po mga requirements ang ating batas. Usapang Legal. Kaya naman, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Talakayin po natin ang inyong mga katanungan. Marami po dito ay ipinadala sa atin bilang private message or private messages. Meron din tayong na screenshot. Maraming salamat kay Miss Gael Enriquez na forever without any compensation nagpaparalegal sa atin, PPA, production assistant sa atin dahil ini-screenshot po niya ang inyong mga katanungan. Thank you very much. Usapang Legal. Ayan. So, ang tanong, attorney, may mahahabol pa ba ako sa lupang nakapangalan na ang titulo or nakatitulo na sa kapatid ko? Ayan. Kasi sabi po kasi, attorney, itatanong ko lang po. Patay na po ang parents namin. 6 kami magkakapatid. Pagpunta ko sa ROD, sabi na transfer na daw sa pangalan ng isa kong kapatid. Yung siguro lupa ito. Yung lupa, nung nabubuhay pa ang parents namin, wala kaming kaalam-alam na na-transfer na niya ang house and lot. House and lot po siguro yun, ng parents namin. Legal ba ito? May habol pa ba kami? Usapang Legal. Ang tanong, paano po ba na-transfer? Is it sa pamamagitan po ng donasyon? O is it sa pamamagitan po ng
bentahan. Yung totoong bentahan hindi yung fictitious, hindi yung kunya-kunyari bentahan lang. No? Kasi kapag ka po ito ay donasyon, maari pong makahabol pa po kayo. Pero kung ito po ay totoong bentahan, anong ibig sabihin nito? Mayroong consideration. Sakto ang consideration. Kasi yung iba, di ba, palalabas silang na may bentahan. O bayaran mong piso yung 1 hektaryang lupain. Tapos mag-execute tayo ng deed of sale. Kahit pa po ito ay binayaran ng buwis. No? Kung ito po ay fictitious, yung transaksyon, no? Ito po ay maari pa ring maging subject ng manahan. Bakit kanyo? Kasi fictitious po yung bentahan. Usapang Hindi totoo and therefore, wala pong epekto ito kahit pa napalipat na ang titulo. But then again, ikaw na naghahabol ng mana, ikaw ang may obligasyon na patunayan na hindi totoo ang naging bentahan, kaya't kailangan mong patunayan na walang konsiderasyon, o ibig sabihin hindi binayaran, o kumbaga ay extremely mababa yung naging consideration, o kaya naman ay halimbawa ay pineke yung deed of sale, all the more, kailangan mong patunayan nito. So, yun pong kung ikaw po ang nag-a-allege na hindi totoo ang transaksyon, kailangan mo po itong patunayan para naman makahabol ka ng iyong mana. Usapang Legal. So ang tanong ay paano po namin malalaman kung ano ang naging transaksyon? Pupunta po kayo sa Register of Deeds. Bakit kanyo? Meron pong tinatawag na trace documents. Anong ibig sabihin nito? Kada paglilipat po kasi ng titulo ng property ay meron pong pinagbabatayan. Anong pinagbabatayan nito? Is it a deed of sale? Anong uri ng deed of conveyance? Anong uri ng dokumento ng paglilipat? Sa pamamagitan bandahan, deed of sale, sa pamamagitan ng deed of donation, dahil ito po ay iniregalo lamang, o sa pamamagitan ng kung ano pa man, deed of assignment. But then again, you should check sa anong paraan ito na ilipat. At pangalawa, kung totoo ba, kung halimbawa ito ay bentahan o deed of assignment, kung totoo bang nagkaroon ng consideration. Ano ba yung consideration? Bayad kapalit ng paglilipat or paglilipat ng titulo ng property. Usapang Legal. Napakahalaga po nito dahil kapag ka po hindi totoo, dapat po isama ito, hindi totoo yung transaction o kaya naman ay deed of donation ito, dapat po maisama ito sa tinatawag na collation, Kasi ang sinasabi po ng batas, ang mga tagapagmana ay yung compulsory heirs ay hindi maaaring ma-deprive ng share sa kanilang mana dahil iminamandato po ng batas na kung merong will o yung tinatawag natin na last will and testament, inire-require po ng batas na at least 50% or kalahati ng estate. Ano yung estate? Yung kabuuan ng mga naiwang ari-arian ng namatay. Nire-reserva po ito doon sa mga compulsory heirs. Kung wala pong will or wala yung last will and testament, ito po ay patas na pagbabahagian or paghahatian ng mga tagapagmana. Subject doon sa kondisyon, subject depende kung legitimate or marital or illegitimate or anak sa labas or non-marital. Usapang Legal. Ayun. So yun pa rin po. Kaya po sa usapin ng pagmamana, napakahalaga po yung time of death, napakahalaga din po yung ano yung status ng tagapagmana. Yan. Napakahalaga din po yung mga previous na na-donate sa mga compulsory heirs sana. Napakahalaga po nito. Bakit? Kasi may tinatawag na collation. Kapag nabigyan, dinonate ang property sa isang compulsory heir, syempre naaapektuhan yung share naman ng ibang mga compulsory heirs pa din. And therefore, sinasabi po ng batas, isama yan sa computation, Isama yan sa computation ng total ng estate para matiyak or malaman kung ano ang tamang sharing sa mga ari-arian or kung ano ang tamang sharing ng mana because
kapag ka walang will lalo na, no? Sinasabi po ng batas na patas na ayon sa ating civil code. Usapang Legal. Yan. So, I hope you are watching tonight. So, in relation to that, meron pong next question na, attorney, pwede bang bilhin ng bunso namin ang lupa ng galing sa magulang namin, patituluhan na walang pirma o agreement namin, no? Medyo dahil nga po screenshot lamang ito, meron po may mga kaguluhan, pero at least understandable naman na pwede bang bilhin ng bunso ang lupa ng mga na galing sa mga magulang, no? At patituluhan na walang pirma o agreement. So ang tanong ko dito, sabi niya kasi magulang, no? Galing sa magulang, I would assume na buhay pa ang mga ito at itong mga magulang ang nagmamay-ari at nagkaroon ng bentahan. If this is through sale, pwede bang bilhin? Yes, pwedeng bilhin dahil habang buhay ang mga magulang mo, habang buhay ang sino mang tao, meron siyang karapatan, no, na i-dispatcha, ibenta, ipamigay ang kanyang mga ari-arian na hindi kailangan ng pahintulot ng mga anak niya. Say for example, ako, may asawa ako, meron kaming property, meron kaming anak. Ngayon, buhay pa kami pareho ng asawa ko at gusto kong ibenta ang property para may magamit kami ng asawa ko, no, sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pwede ko bang ibenta ito at kailangan ko pa ba ng pirma, pahintulot ng aming mga anak? The answer is no. Ang kailangan lamang pong pumirma sa kasunduan, sa bentahan, ang kailangan lamang po ng ang consent ay ang aking asawa. Dahil ang sinasabi po ng batas, no? Kapag ang ibibenta ay conjugal property or bahagi ng absolute community property, no? Ibig pong sabihin, dapat ang dalawang mag-asawa ay nagkakasundo at may pagpayag sa transaksyon because ang isang asawa ay hindi maaring i-dispatcha, i-transact ang property na siya on her own or on his own. Kailangan ng pahintulot ng kanyang asawa. Usapang Legal. Pero hindi po kailangan ang pahintulot ng anak. Maliban na lamang sa sitwasyon ng isa sa mag-asawa ay patay na. And therefore, no, hindi pa naliliquidate ang assets or hindi pa nasisettle ang estate. But just the same, yung pong mga anak ay nagkaroon na ng karapatan dahil namatay na ang isang magulang. So supposedly, nagiging co-owner, no, ng property ang mga anak dahil doon sa tagapagmana sila ng isa sa mga magulang na pumanaw. Kapag sa ganung sitwasyon, no, kailangan po ng pahintulot. Pero kung both alive or exclusive property ito ng sino man na nagbibenta, walang pakialam dapat or walang say ang mga anak sa transaksyon. Usapang Legal. Dahil again, nag-uumpisa lamang po ang pagmamana kapag namatay na. Attorney, sasabihin lang, attorney, tagapagmana naman ako. Sole lang tagapagmana ako kung sakasakali. Kahit pa, no? Dahil magmamana ka lang. Ang karapatan mo ngayon ay, kumbaga, ay natutulog pa, inchoate pa, no? Hindi pa siya ganap. Dahil nagiging ganap lamang ang karapatan mo kapag namatay na ang pinag-uugatan ng mana. Usapang Legal. Tinatawag itong inchoate right. So, ibig sabihin, expectation pa lamang, expectancy, umaasa ka pa, pero maaari kang mabigo because may karapatan ng magulang mo na ibenta ang property. Usapang Legal. Okay, ipadala po ang inyong mga questions sa 0919-282-6485 at pwede din po ninyong ipadala ang inyong mga katanungan sa DZRH TV 4K livestream bilang comment o kaya naman po ay sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages bilang live comment. Hindi ko po nababasa yung mga private messages daan, pero kung ipapadala po ninyo bilang comment ay masasagot natin basta't may oras po tayo. Magandang gabi po muna, Joy Garimbao, Gael Enriquez, hindi nawawala. Ganyan din Bongski, magandang gabi sa iyo. Lane Lewis, Dennis Villanueva, Sir Perlas, magandang gabi. Siyempre, si Willie Relador, Rexon Fernandez, Henry Dolohan, Jericho Ferrer, Kenneth Arevalo, Myla Bell, ganyan din sa iyo, Zoraida Falorina, Joby Barbecho, Valentina Melena Pansha, at Ivy Gutierrez, Mami Belen Rivera, Raquel Corizal, Dante Reyes, Elmer Bendol, Tita Ami Miraflor Garcia,
Jinky Porle Andrade, Roxanne Costa, Mirna de la Cruz, Jerry Sumagaysay, Eduardo Narvaez, at maraming iba pa. Gaya na sa iyo, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Hindi po ako magagalit at matutuwa po ako. In fact, no? Kung i-share niyo po ang ating talakayan tonight at magbabalik pa po ang ating DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Ilan lamang po mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon kung mahahabol pa ba yung lupang nakapangalan na sa titulo ng kapatid mo, no? Sinabi na po natin, ito ay depende kung paano siya naipangalan sa kapatid mo. Ito ba ay dahil nagkaroon ng legitimate, totoong deed of sale or bentahan sa pamamagitan ng dokumentong deed of sale, mayroong consideration, o ito ba ay sa pamamagitan lamang ng donasyon and therefore, no, ipinamigay and therefore na-deprive ka, pagka ganito, pwede kang maghabol, no? Hindi ng buo, no? Makukuha mo lang yung dapat na maging porsyento mo. Ayan. Usapang Legal. Sa next question, please. Sabi ng ating texter, Attorney, paano po kung nagkaroon ng ng ibang karelasyon ng papa at nagkaanak sila habang kasal sila ng mama ko? Pumili si papa ng property in favor of the mistress, pero sa pangalan pa din ni Papa. Ngayon po ay nawala na si Mama, kasama ba sa extrajudicial settlement yung properties na nasa pangalan lang ni Papa na tinitirahan niya? Paano naman po kung later on nagpakasal si Papa at ang babae? Paano po isi-settle ang property? Usapang Legal. Ayan. So, ito po ay ang namatay ay si Mama, hindi po ba? Ano ang ibig sabihin nito? So si Papa ay buhay pa, si Mama ay namatay na, pero si Papa merong other woman. Si Papa ay nag-acquire ng mga properties, ipinangalan sa kanya, pero meron siyang yung properties na in-acquire na ito ay ginagamit ng kanyang mistress, no? At nagkaroon din ng anak si Papa sa kanyang mistress. No? Ang tanong ito ba, no? Sa pagsisettle ng estate ni Mama, kasama ba sa computation or kasama ba sa isisettle at kasama ba sa pagmamanahan yung mga properties na binili ni Papa at na nakapangalan sa kanya pero ginagamit ng mistress? The answer is yes. Ang sinasabi po ng batas, no? Kapag ka po ang isang tao na may asawa o may sabit, no, ay nagkaroon ng ibang karelasyon, yun pong properties na na-acquire niya, kahit pa ipangalan niya doon sa kanyang mistress, ang property na ito ay mabibelong doon sa kanyang legitimate na family. Mabibelong doon sa absolute community or property o kaya naman si conjugal partnership of gains ng kanyang legal na asawa. Ibig sabihin, kasama ito. So, sa magiging bahagi ng paghahatian ng paghahatian ng mga compulsory heirs. Now, the question is, sino ba ang mga compulsory heirs ni Mama? Kasama pa rin po sa magiging compulsory heir ni Mama si Papa unless meron pong valid disinheritance. Anong ground? Pangangaliwa. Yon. Usapang Legal. Kung wala naman po nitong disinheritance, di wala pong forfeiture ng share doon sa conjugal asset, sa income ng conjugal asset. So, ibig sabihin, if 50% pa rin bago pa kayo maghati-hati magkakapatid. Kasama si Papa. So, ibig sabihin, yung si anak ni Papa mo, no, doon sa kanyang mistress, hindi yan makikibahagi, no, sa settlement of estate ni Mama. Pero si Papa, kasali pa rin sa makikibahagi. Ayun. Pero yung properties, bagaman at ginagamit ng ng mistress ni Papa, no, yun, pwede ninyong ma-recover at isama sa paghahatian ninyong mga magkakapatid. Usapang Legal. Now, ang tanong is paano, attorney, kung halimbawa later on magpakasal? Mas maganda na i-settle na ang estate this early, no? Bago pa magpakasal si Papa. Bakit? Para hindi magkaroon ng confusion at complication sa paghahati-hati later on. Because ang sinasabi po ng batas, yung mga properties
sa unang yung mga yung kung magkakaroon ng karelasyon or asawa si Father Bear, no, ang isang asawang yung surviving spouse, no, inirireserba ito, no, yung mga properties inirireserba sa mga legitimate na anak. Take note po, yun pong anak sa pangalawa, bagaman at later magpakasal si Papa, no, dun sa kanyang mistress, illegitimate pa rin yung anak, no, kung sakasakali at yung itong batang itong kapatid mo ito sa ibang babae, ipinanganak, nakasal pa si Papa at saka si Mama at buhay pa si Mama. Yan. Usapang Legal. So, kapag ka po merong pangalawang asawa at may pangalawang asawa at may legitimate na anak, sa una, nire-reserba po ng batas at pinangangalagaan po ng batas para sa mga legitimate children. Ngayon, kung hindi naman masisettle ang properties na ito, ang estate ni Mama, at hindi magli-liquidate ng assets, no? So, at mag-asawa si Papa, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng total, iminamandado po ng ating family code na magkaroon ng total separation of property sa pangalawang marriage. So ibig sabihin, kanya-kanya sila. Yung pangalawang asawa magpupundar ng kanya, yung kanya lang yun. Yung pupundar ni Papa, kay Papa lang yun. Magiging subject ng hatian later on kapag namatay na siya. Usapang Legal. Yun. Ang sabi po ng batas, in fact, sinasabi po ng batas, within 6 months, kailangan magkaroon ng liquidation. Although sa BIR po kasi ang sinasabi na within 1 year, may settle dapat yung estate tax or mabayaran yung estate tax. Na? So yun, magkakaroon naman ng mandatory regime of complete separation of property kung halimbawa ay hindi nga po maliquidate as mandated by the law. Usapang Legal. Okay, next question please. Napakarami pong questions. Attorney, thanks for discussing this. Timely po kasi, timely for siguro namiss lang. Kasi yan ang concern namin ngayon. 4 kaming anak, namatay father namin in 2023 at may naiwang lupa sa probinsya. Pero yung isang kapatid namin namatay ahead of him due to COVID noong 2021. This brother po had an acknowledged 7-year-old illegitimate child. Here is my question. Do we need the signature of his illegitimate child in our extrajudicial settlement for my father's estate? Thank you in advance for your advice, attorney. Okay. Usapang Legal. Okay, ito po yung tinatawag na pre-decease. Anong ibig sabihin nito? Na unang namatay, kasi in the order of, kumbaga, ang expectation po natin, di ba, normally, ang mamamatay, mas matanda yun ang unang mamamatay. Susunod lang ang anak. Dahil nga may kasabihan tayo, ang anak ang dapat na maglibing sa kanyang magulang. Pero sa sitwasyon ito, no, si tatay, no, si magulang ang naglibing sa kanyang anak. Kaya naman, no, ang tanong ngayon since namatay na yung kapatid namin na merong illegitimate or non-marital child, bago pa magkaroon ng pagmamana dahil naunang namatay si brother kaysa kay papa, no, sa kay parents. So, ibig bang sabihin wala nang share o meron pa bang share yung anak, yung illegitimate or non-marital child ni kapatid? Usapang Legal. Ito po yung tinatawag ngayon na right of representation. Since na unang namatay yung si brother na merong anak, yung anak po niya ang siyang hahalili, no? Ang siyang hahalili sa kapatid niyo na namatay na siyang kukuha nung dapat sanay maging share, no, ng inyong kapatid. Say for example, sabi niya ay ang sabi po ninyo ay 4 kayong magkakapatid. So divided by 4 pa din po. Assuming po na wala na si mama, no? So halimbawa po na ang nangyari dito, wala na assuming po na wala na si mama, no, ibig pong sabihin ang mangyayari divided by 4 ang hatian sa manahan. Anong mangyayari? Yung share ng kapatid ninyong namatay, say for example, pangalanan, itago natin sa pangalang Peter yung namatay. So si Peter, yung anak niya, ang kukuha nung dapat niyang maging share, no? Dahil siya yung may right of representation. Take note po, kahit non-marital, illegitimate or anak sa labas siya, no? Sa ilalim po ng ayon po sa bagong jurisprudence, doon po sa Aquino case, no?
no, meron na pong karapatan na magmana yung illegitimate children or illegitimate child or non-marital child mula sa mga kaanak no ng kanyang ama. Ayan. Usapang Legal. Assuming naman po no na si Papa ay namatay pero buhay pa si Mama. No? Tapos naiwan kayong tatlong magkakapatid, tapos yung isang kapatid ninyo ay namatay na una pa kay Papa, pero meron siyang anak, say for example, 2, no? Acknowledged. No? So ang mangyayari po dyan, magiging 5 ang hatian. Bakit? Si Mama, tsaka kayo yung kayong tatlong magkakapatid na naiwang buhay at saka no dapat pipirma yung 2 anak no, ni Peter, no, 2 anak ni Peter. So divided by 5, yung 1/5 mapupunta kay Mama, yung another 1/5 mapupunta doon sa mga anak ni Peter. Paghahatian naman nila yung 1/5 na yun. Usapang Legal. Si Chiquito sabi niya rest in peace daw. Francis Franco, magandang gabi dyan sa Makati City. Ngayon din sa yung iba pang mga nagme-message dito. Maraming salamat po. Okay, next question please. Magandang hapon po. Nakasanla po kasi ang lupa ng aming ama. 3 sila sa legal wife at 2 naman kami sa second wife. Paano po bang atihan sa 1 ektaryang lupa at tutubusin na nakasanla na lupa? Okay. Usapang Legal. So, yung lupa ng kanilang tatay, dapat unang-una dapat po matubos po ninyo yung sangla. No? Now, pwede pong kayong lahat mag-ambag-ambag. Pwede naman din pong isa lamang pero babayaran ninyo yung pagtubos, yung pinangtubos dito, tsaka ninyo paghati-hatian. Now, ang binabanggit po ninyo ay yung isa may legal wife. Ibig bang sabihin, no? Merong isang kumbaga ay hindi kasal, no? Ibig sabihin ay hindi naman sasabihin nating illicit, no? Ibig sabihin hindi kasal, no? Kapag po ganito ang magiging hatian po ang illegitimate or non-marital child, ang share po niya ay 50% ng katumbas ng 50% ng share ng isang legitimate child. Say for example, magkapatid kami ng paborito kong si Jeric Barreto. Kung halimbawa po na ang share ni Jeric Barreto bilang marital or legitimate child ay 1 milyon, ang share ko po ay 1/2 milyon lamang. Mahirap pong mag-compute, pagka po ganito, sambuo, Pero ganun po ang magiging hatian, 50% lang, ng share ng isang legitimate, yung illegitimate or non-marital child. Usapang Legal. So again, tutubusin po ng sangla. Ang mali po ng iba na tumutubos ay, ako ang tumubos, ako na may-ari. Hindi po, mali po yun. May karapatan lang po siyang maningil, siya na yung humahalili doon sa creditor at hindi po siya ang nagiging may-ari ng property. Usapang Legal. Next question please. Madami-dami po kasi ito. Ito po ang senaryo. Ito po ang senaryo. TCT was in the name of my auntie na old maid po and my father. Paano po kung hatian kung pumano na pareho at wala kaming kilalang nearest relative ng aunt ko na yon? Each is married. 4 po kaming siblings, each is married and with family. Tapos po wala po kaming kilalang nearest relative ng auntie ko. Salamat po sa sagot, attorney. Usapang Legal. Kung ang inyo pong auntie ay walang anak at walang kapatid, kayo na lang naiwan, kayo po ang magpaparte-parte doon sa naiwan ni auntie. Anong ibig sabihin nito? Maisesettle po ninyo yung estate ni auntie. Pagkatapos po ay paghahatian po ninyo ng patas kayong mga magkakapatid. Assuming wala po kayong mga pinsan, dahil kung may mga pinsan pa, paghahatian din nyo or share po ninyo ito sa inyong mga pinsan. Usapang Legal. Halimbawa po kung halimbawa po na si auntie ay meron pang ibang mga pamangkin at meron kayong pinsan. Halimbawa, si father, yung tatay nyo, kapatid ni auntie. Tapos may isa pa silang kapatid. Na yung isa na lang kapatid ay meron 2 anak pero kayo ay 4. Ano ang mangyayari dito? So ang mangyayari po dito, divided by 2.
ang estate ni auntie. Yung one half, paghahatian nung dalawang anak nung pinsan, nung dalawang anak nung kapatid ni auntie. At yung one half, paghahatian ninyong apat. Hindi magiging patas per person, kundi according to kung ano ang dapat na matanggap sana ng inyong mga magulang. Usapang Legal. Next question please. Paano po, attorney, kung yung lupa ay binayaran naming tatlong magkakapatid, pwede pa bang may parte ang isa naming kapatid na ang anak ay minura-mura pa ang magulang namin? No, sa loob po ng 10 taon hindi po nakatira sa amin, tapos ngayon nagsasabing dapat maghatian na. May karapatan pa din po ba siya? Ano siya siniswerte? Thanks in advance. Usapang Legal. Tingnan nyo, kapag kausaping mana, mayroon talaga nagkakagalit-galit. Ano? Kung halimbawa, yung ating pong texter nagpadala ng question na yan, kung halimbawa po, no, na wala namang valid kung halimbawa po natotoo po na assuming na totoo na binayaran ninyo yung property, hindi po ito subject sa manahan, no? Ibig sabihin wala nang pagmamanahan pa, no? Pero kung ito naman po ay dinonate sa inyo, bagaman at sa inyo na nakapangalan, may karapatan po ang inyong kapatid, assuming na wala pong valid disinheritance, no? So ibig pong sabihin, kung wala pong disinheritance at hindi totoo ang bentahan o kaya ay dinonate sa inyo ang property, yes, nananatili po ang kanyang karapatan para makibahagi sa manang naiwan ng inyong mga magulang. Usapang Legal. Unang-una, kung sabihin niyo ay minura-mura niya ang magulang namin, hindi naman siya ang nagmura yung anak niya. Pangalawa, no, yung hindi niya pagbisita doon sa magulang ay hindi po yun ground para sa disinheritance. Pangatlo, ang disinheritance ay nangyayari lamang, no, ginagawa lamang ng taong nagpapamana, ng taong may-ari, at hindi ninyo pwedeng sabihin na, oy, hindi mo binisita ang mga magulang natin, so hindi ka namin bibigyan ng mana. Hindi. Yung may-ari ng property lang ang may karapatan or tanging may karapatan na magtanggal ng mana. Usapang Legal. Before we pause for another commercial, magandang gabi sa iyo, Juvie Corre, magandang gabi, Ria Soto, Dennis Villanueva, ganyan din sa iyo, Evitz Escueta, Charo Abraham, Wilson Aldea, si Iner Buri Dooms, Wilson Aldea, si Luming Cassie. Sabi niya, salamat po sa information, attorney. Very big eye-opener po sa amin. Josephine Garimbao, Gemaline Nabos Crosado, magandang gabi po sa inyo. At mga taga-Torrijos, Marinduque. Usapang Legal. At yung mga iba pa pong hindi natin nababate, Miss Ria Soto, magandang gabi sa iyo. Yung iba pa pong hindi natin nababate, mamaya babanggitin natin, magparamdam lang po kayo. At sabi niya, Wilson, pwede po bang malaman kung magkano ang magpagawa ng addendum kasi may ihahabol na heir sa EJS? Kasabi niyo po yung lawyer na gumawa ng inyong extrajudicial settlement. It should be maliit na halaga na lamang, no? Maliit na porsyento na lamang dahil yung main document naman nagawa na niya. Ayan. Usapang Legal. Depende po yan sa abogado, pero hindi po dapat nakatumbas nung unang bayad ninyo. Maliit na porsyento lamang yan. Okay? At magbabalik pa po ang ating DZRH Usapang Legal. Lamang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Sa Usapang Legal, kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal, kasama pa niya ng bayan, Attorney Rina Seco. Nakaka-inspire naman ito. Kung ako si Atong, thank you very much. Hindi po ako nag-handle ng ganyan kaso. Ayan, thank you very much. But it's nakakataba po ng puso kapag kaganyan. Maraming salamat po. Dito comment niya dito sa ating DZRH News Television. Thank you very much. At syempre, Ria Soto is watching. Yan po ang problema ko. Papanorin ko po ulit. Nahuli lang po ako, nawalan po ng signal at naglolo ko ang cellphone ko. Annalyn Marto, magandang gabi sa iyo. Ligaya Supan, Peter Lynn Sanchez ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Tristan Wyatt Kulay, Susan Salamanca, thank you very much for watching. At syempre, Evitz Sarmiento, Charo Abraham,
at maraming iba pa. Maraming salamat din po sa pag-share ninyo ng ating live feed tonight. Usapang Legal. Good evening, attorney. Just asking if the sale of 2025 is valid if the farm lot was already sold in 2005. Actually, ano pang ibebenta mo kung halimbawa po ay ano pang ibebenta mo kung naibenta na ito? So ibig sabihin hindi na valid, no? Ang maari kulang-kulang lang sa mga dokumento. In fact, maari pong managot for estafa, no? Itong nagbenta kung naibenta na sa iba noon pa. Usapang Legal. Next question. Ang dami ko pong in-screenshot. Hello po, attorney. Ako po ang may-ari ng lupa na pinatirahan ko sa nanay ko at yung ang anak niya sa pangalawang asawa. Wala na ang nanay ko ngayon. Malalaki na sila. Doon pa rin sila nakatira. Sinasabi nila ngayon may karapatan sila sa lupa. Ayaw umalis. Ano po ba ang dapat kong gawin? So ikaw ang may-ari ng lupa. Pagkatapos ay pinatirhan mo lang sa nanay mo na nagkaroon uli ng ibang pamilya, nagkaroon ng anak. Unang-unang gagawin mo ikausapin mo sila na ikaw ang may-ari ng lupa, hindi mo naman ito mana. Sinasabi nyo ikaw na talaga ang may-ari at pinatira mo lang ang magulang mo. And therefore, ikaw ang dapat na nagmamay-ari ng lupa at nagmagandang loob ka lang. Pangalawa, kung hindi pa rin maniniwala sa iyo, magpadala ka na ng demand letter. Pagdala ka ng demand letter na ikaw ang may-ari ng lupa, pinapaalis mo na sila. At kung hindi sila aalis, bigyan mo sila ng ilang araw para umalis sa property mo. Kung hindi sila aalis, ay dadalhin mo ito dadalhin mo sa barangay. Bakit? Huhusayin kayo doon. Titingnan. Pagkatapos kung hindi sila pa rin aalis, ibibigyan kayo ng Certificate of File Action, CFA, para magsampa ng anong tawag doon, ng eviction, para doon, ejectment, doon sa korte. Usapang Legal. Jam ng Alberta, Canada. Magandang gabi sa iyo. Ayan. So, mga taga Makati City, magandang gabi po sa inyo. At syempre pa Christina De La Rosa, magandang gabi. Ria Soto at maraming iba pa. Thank you very much for sharing our feed tonight. Next question, please. Ito, si Archie Dantes. May nakikita po yung pangalan dahil ito po ay ini-screenshot ni Gael nung Tuesday. Sabi niya, what if, for example, sa'yo nakapangalan ang title pero nakapirma na ng notarized affidavit na nagsasabi na kapatid mo ang tunay na may-ari. Ano ang masusunod? Name mo sa title o yung affidavit? Actually, ang titulo po ang pinakamatibay na patunay ng pagmamay-ari. Ngayon, kung meron pong separate na document na nagsasabi na kapatid ko itong si Jeric Barreto na siyang may-ari na siyang totoong may-ari ng property bagaman at nakapangalan sa akin, meron po kasi tayong tinatawag na trust. Ano yung trust? Akin nakapangalan ng property. Ako ang ang title nasa akin, Pangalan Irina Seco. Pero yun pala ang totoong may-ari si Jeric Barreto at ito ang nakakontain doon sa trust agreement, So ibig sabihin ako hinahawakan ko lamang ang property na ang totoong may-ari ay si Jeric Barreto. Tagapangalaga, tagapag-ingat, tagapagkalinga lamang ako ng property. At kapag sinabi ni Jeric Barreto na ibalik mo na sa akin yan, kailangan kong ibalik kay Jeric Barreto. Ano ang kailangan document? Transfer lang. Based on the trust agreement. At you don't even have to pay yung tax for the transaction. Kasi normally kapag ito ay ililipat mo, deed of transfer, halimbawa, ito normally, kung walang trust agreement, may bayad ito ng capital gains tax na 6%. Sa ganito, na covered by a trust agreement, hindi na kailangan hindi na kailangan ng bayaran ang buwis because hinawakan, hindi naman talaga ito bentahan. Walang exchange of consideration. Ang paglilipat ay dahil lang ibabalik na sa totoong may-ari. Usapang Legal. Next question, please. Meron pa ba? Wala na yata. Bago po namatay ang ina namin, nagpa-subdivide na po namin yung lupa. Ngayon po, pinapirma po kami ng kapatid namin ng blankong papel or sa blankong papel para daw po mailipat sa aming lahat na magkakapatid.
Tas ngayon po, pinaalis na naman po kami sa aming tinatayo ang bahay. Ayan. Usapang Legal. Ang tanong, ay bakit po kayo pinapaalis? No? Kayo po ba ay nagoyo, pineke? No? Ito po ang pakatatandaan po ninyo. No? Huwag po kayong pipirma ng anumang blankong dokumento. Bakit? Dyan po nag-uumpisa ang dayaan, ganchohan, 1, 2, 3han, ano ba bang tawag sa mga panluloko. Yan po ang pinag-uugatan o nagiging dahilan ng onsehan, ng iskaman. No? So hindi po dapat na pumipirma sa blankong dokumento. Unang-una pong dapat gawin pag may pipirmahan, babasahin ng maayos, malinaw, at kung halimbawa sa salitang Ingles nakasulat ang dokumento, humanap kayo ng nakaiintindi para maipaliwanag sa inyo ano ang isinasaad ng dokumentong ito para hindi po kayo magoyo, magancho, 1, 2, 3, ma-scam, maloko. Usapang Legal. So ang understanding ko ay medyo naloko kayo at sa halip na ilipat ang title sa inyong pangalan, mabahagi at malipat ang title sa inyong pangalan, ipinangalan sa kanila dahil kaya ngayon ay pinaalis kayo. Pero ano nga ba yung pag-asa ninyo? Kailangan lang po ninyo na mapatunayan, no, na kayo ay naloko, na blanko nga yung papel na pinirmahan ninyo dahil ang sinasabi po ng batas at ng jurisprudence o yung mga napakarami ng desisyon ng Korte Suprema, no, ang isa pong forged or fraudulent deed o dokumento is a nullity and it conveys no title. Bagaman at mapatituluhan ito pabor sa taong ng gancho, ay hindi po ito maaaring sabihin na totoo na ito at hindi na mahahabol. The answer is mahahabol nyo pa rin. But then again, nasa inyo po ang pagpapatunay or ang bigat ng pagpapatunay. Kailangan ninyong mag-provide ng clear and convincing evidence na nagkaroon nga po ng pamimeke ng panloloko. Well, hindi naman ito pineke yung pirma ninyo. Kayo pirma talaga ninyo yun. Pero hindi yun ang intensyon, no, ng pagpirma ninyo. Ayan. Usapang Legal. Ano pong pwedeng ikaso sa amo mo, madam, pag gusto nang umuwi dahil sa mga important na dahilan po ayaw pong ibigay ang perang napagpawisan? Alex Odaundo, ano yun? Kung ikaw ay may receivable, unang empleyado ka at may receivable ka na talagang dapat ay naibigay na sa'yo, pumunta ka sa DOLE, Department of Labor and Employment, Regional Office, no, para i-demand na mabayaran ka. Pero hindi ko maintindihan kung ang tinatanong mo ay ayaw kang payagan o ayaw lang ibigay sa iyo yung iyong sweldo. No, kung ayaw kang payagan, kung entitled ka na sa leave, may karapatan ka na mag-leave. Kaya lang itataon mo na ito ay kumbaga ay maa-arrange ng maayos. Na ngayon, kung ang usapin ay yung sa pera hindi nasisweldohan, dapat kang madumulog sa DOLE Regional Office. Usapang Legal. Elisa Seco, magandang gabi sa'yo. At happy belated birthday, Elisa Seco. At syempre pa yung mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan, magandang gabi po and happy birthday po sa inyo. Rex Seco, Lilia Seco, gayon din sa'yo, Ding Seco, Obet Seco, mga katuhod ko ito buong angkan ng mga Seco, katuhod-tuhuran dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ang bilis ng oras, ano? Pero tamang-tama, no? We have 1 minute left. Sino pang may question dyan? Actually, Gael, it is an expressed trust. Ang implied trust, ganito po ang pagkakaiba ng expressed at saka implied. Halimbawa po, walang dokumento. It is not covered by any document. Yun po ay maaaring pumasok doon sa implied trust. Kapag ka po merong trust
agreement, express trust po ito. Yun. So yes, but there is trust, no? So pagkalinga, no? Pag-iingat para sa iba. Usapang Legal. At dyan po nagtatapos ang ating DZRH Usapang Legal ngayong gabi. It has been a very fruitful evening, fruitful 1 hour for us. Thank you very much for joining me tonight. At syempre, sa walang sawa nagpapadala ng kanilang mga questions, walang kahirap-hirap sa pag-iisip ng itatanong dahil nandyan na everything is in my inbox. At ini-screenshot pa ng aking pro bono PA. Thank you very much, Miss Gael Enriquez. At lahat po ng nakatutok tonight. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Happy weekend po sa inyo. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto at mga taga DZRH TV. Hindi ko alam kung sino sila, but maraming salamat. At syempre pa, yun pong Miss Rita, thank you very much ha. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday, same time, same station, same channel, same social media platforms. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayan po sa susunod na programang Lunas at Lunas Extension para naman sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman